motor. Ayun. Nabilanggo sa kasong pagnanakaw si Jet nang magtrabaho siya sa Saudi taong 2008. Napadpad siya sa bansang ito sa pagnanais na matakasan ang matagal ng pagkaalipin niya sa droga. Paniwala niya kasi dahil mahigpit ang batas sa Saudi, matitigil siya sa pagiging adik. Pero nakakalungkot, ito hindi nila alam ito. Ano? Sa Saudi mismo nakatingin ako ng siya. Sa doon pa rin siya kung saan ako nagpunta. Bata pa lamang ay mananampalataya na si Jet at naging ang kanyang buong pamilya. Ngunit habang nagkakaisip, naging abala ang kanyang ama sa trabaho. Dahilan kung bakit naghanap na lang si Jet ng atensyon sa ibang tao at naging sa ibang bagay. Galit ako sa kanya ng galit. Kasi galit. Kung ako nakikita ko sa mga classmates ko, tatay nila. Kung paano sila nag-banding. Sa loob ng bahay, paano sila nag-uusap. Pero parang hindi ko siya na-experience ng bata. Hilig ni Jet ng mga panahon yon ang bumarkada. Sila din ang mga taong nagturo sa kanya na gumamit ng droga. Doon ko na binuhos lahat ng panahon ko sa pagtigim ng bisyo nga. Una, patigim-tigim, sabi nga nila. Tama yung sinabi nila sa simula na patigim-tigim lang. Hanggang sa lumakas na yung willing mismo gumamit. Parang pagkain kung gumamit si Jet ng ipinagbabawal na gamot. Wala kasing araw na hindi siya tumitikim nito. Natuto akong magnakaw. Natuto akong saan pumunta, mangingi ng pera, naloko ng tao. Kulang na lang siguro yung bumakaya ako ng tao para sa drugs. Dahil sa pagiging addict ni Jet, kinamuhian siya ng mga kamag-anak at mga taong nakakakilala sa kanya. Lubhang naapektuhan nito ang kanyang pamilya. Nagkaliwala akong na yung sinasabi nila. Pag nakikita nila ako, wala sila rin akong bibig si addict. Lord, gano'n na ba ako kasama? O parang, sa mura kong edad, natutunan ko lahat. Yung masakit sa aking kalooban na kahit tumanak ako, hindi ko maano sa kanya yung bakit ka nagkakaganyan. Yung nararamdaman ko, mahal na mahal kita. Hindi ka namin Tanda na ako na. Hanggang isang gabi, dinalaw si Jet ng isang panaginip na labis niyang kinatakutan. May demonyo sa harap ng nakapatong sa nakadagan sa akin. Ayaw niyang umalis. Yung time na yun, gusto na niya akong kunin. Kasi yan, sobrang sama nga nung ginagawa ko. Sa pagkakataong ito nang ibabaw kay Jet ang hangarin na talikitan na ang pagdodroga. Naisipan niya mag-asawa sa pag-aakalang makakatulong ito sa kanyang pagbabagong buhay. Ngunit iba ang nangyari. Karoon ng sugal, karoon ng third party. Gulong-gulo ako nun. Hindi ko alam kung anong uunahin ko. Yung responsibilidad ko ba? Yung bisyo ko ba? Upang matakasan ang ganitong buhay ni Jet sa Pilipinas, nagpunta siya sa Saudi. Sa isang pizza company, nakahanap siya ng trabaho. Ngunit ang tangka niyang pagbabago ay muling nabigo. Saan po yung mga Magkakapirahan para ipabili ng bisyo. Sukdulan pa sa naranasan niya noon sa Pilipinas, napagbitangan siya ng salang pagnanakaw sa kanyang trabaho sa Saudi. Masakit pa rin ang sinapit ko kasi hindi ko naman siya ginawa. Habang nasa pilitan, nalagoy si Jet sa Panginoon at ipinangako kay Jesus ang pag-aayos ng kanyang buhay. Dinidig ng Panginoon ang dulog ni Jet at nakalipas ang 10 araw, nawawalang sala siya ang umuwi ng Pilipinas. Nung bumalik ako rito, wala ko yan ng church. Kasi walang church sa Saudi. Sa lahat ng sermon, pumapasok mo sa akin, hindi ka tulad dati. Pag nagsisimba ako, pasok sa isang tenga, labas sa kabila, tapos hindi ko na ina-apply. Ang pagsali ni Jet sa isang retreat ang ginamit ng Panginoon upang tuluyan ng matutukan ang adiksyon niya sa droga. Isinupo ni Jet kay Jesus ang kanyang buhay at hinayaan ang Diyos na hindi ang mabait nito na lahat. Sabi ko, Lord, salamat kasi tinanggap mo ako eh. Napasalamat ako sa Panginoon. Unang-una, sinagot lahat yung panalangin namin. Pangalawa, yung pagbabago niya, masaya-masaya kami. Kaya nasishare ko sa mga kamag-anak ko naman, si Jet, isang wala. Nakita niyo nung araw, adik, lahat magnanakaw, pero patuloy na binago ng Panginoon.
Sa unang pagkakataon, matapos ang ilang taong pagtatangka ni Jet na iwanan ang droga, nagtagumpay na siya na mabago sa tulong ng Diyos. Kasabay nito ang pagpapatawad niya sa Ama na hindi siya iniwanan sa panahong lulumpa ito sa bisyo. Si Lord lang ang sagot. Kasi kung mananampalataya ka sa Kanya, siya na mismo ang kikilos. Makikita mo na lang ang sarili mo. Wala ka na pala doon sa bisyo mo sumundaling mo. Mali yata yung likisya mo, no? Oo, naku, nakakatawa yung kwento ni Jet. Oo. Kasi nakita mo kahit yung kanyang makamundong ama ay hindi talaga siya iniwanan. Kanina pa po natin sinasabi that the Lord will never leave you nor forsake you. Even if our earthly father, imagine, can actually show that in the life of Mabilis this. Kaya lang. naman nakita naman ninyo, talagang